Alam nyo ba na may isang tahimik na lakas sa Pilipinas na nakikita ng ibang bansa, lalo na ng Germany, pero madalas na minamaliit ng mundo? Oo, tama ang narinig nyo. Habang maraming bansa ang nakikita ang Pilipinas bilang maliit o walang kapangyarihan, may mga bansang may matagal ng interes sa atin tulad ng Germany na seryosong sumusubaybay sa ating potensyal. Ang tanong, ano nga ba ang tinutukoy nating tahimik na lakas? At bakit nakaka-interes ito sa Germany habang minamaliit ng iba? Sa simula, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at Germany. Alam nyo ba na ang relasyon ng Germany at Pilipinas ay higit sa isang siglo na? Hindi ito bago. Noong panahon ng kolonyalismo, ilang Aleman ang nakita ang potensyal ng ating bansa at nag-invest sa agrikultura at industriya. Sa huling bahagi ng ika-18 siglo, may mga Aleman na nagtatag ng negosyo sa Maynila, Cebu at iba pang lungsod. Nagtayo sila ng mga pabrika para sa sugar, hemp at iba pang produkto at nakipagtulungan sa mga lokal na Pilipino. Isa sa kilalang Aleman na negosyante noon ay si Edward Schilling na nagtatag ng planta sa sugar industry sa Negros. Ang impluwensya ng mga Aleman ay hindi lang sa negosyo, dala rin nila ang teknolohiya, disiplina sa trabaho at organisadong pamamahala. Kung iisipin, ilang ideya ng modernong industriya sa Pilipinas ay naimpluwensyahan ng mga Aleman. Sa modernong panahon, nananatiling malakas na economic partner ang Germany ng Pilipinas. Halimbawa, ang Siemens at BASF, dalawang kilalang kumpanya sa Germany, ay aktibo sa renewable energy projects sa bansa, mula sa solar at wind energy hanggang sa modernisasyon ng mga planta sa kuryente. Nakikita ng mga Aleman ang Pilipinas bilang isang strategic hub sa Timog Silangang Asya. Sa sektor ng transportasyon, may mga proyekto sila sa mass transit at logistics, at sa teknolohiya naman, nagtatayo sila ng R&D centers at nagkakaloob ng scholarships para sa mga Pilipinong estudyante sa STEM fields. Hindi rin limitado ang koneksyon natin sa ekonomiya. Sa aspeto ng seguridad, malinaw ang interes ng Germany. Handa silang maging partner ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang regional security concerns. Ayon kay Matthew Palmer, dating US official sa Asia Pacific, Germany and other European nations are increasingly aware of the strategic importance of supporting Southeast Asian countries in maintaining a free and open Indo-Pacific. May mga joint naval exercises at security dialogues na kinikilala ang papel ng Germany sa rehiyon. Hindi man kasing laki ng Amerika ang military footprint ng Germany, malinaw ang kanilang commitment sa diplomacy at strategic support. Bakit may interes ang Germany sa Pilipinas sa kabila ng distansya at iba pang mas malalakas na ekonomiya sa Asia? Nakikita nila ang potensyal ng bansa, hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa geostrategic positioning nito. Kung ihahambing sa ibang bansa tulad ng Japan o South Korea, mas proactive ang Germany sa long-term partnerships na may parehong economic at security focus. Hindi lang simpleng negosyo o politika ang relasyon natin sa Germany. Ito ay isang matagal at maayos na ugnayan, puno ng kwento ng pag-unlad, kolaborasyon at strategic foresight. Sa bawat pabrika, proyekto sa renewable energy at paglapit sa security partnerships, makikita ang tahimik ngunit matibay na impluwensya ng Germany sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng relasyon ng Germany at Pilipinas, ang militar at seguridad. Alam nyo ba na may mga regular na military exercises at training programs sa pagitan ng dalawang bansa? Hindi ito basta-basta. May joint drills, pagpapalitan ng kaalaman sa strategy, disaster response, at modern warfare technologies. Ayon kay Bundestag member Michael Roth, "We recognize the Philippines not only as a strong partner in Asia but also as a country with a resilient spirit and strategic importance in the West Philippine Sea." Ang pahayag na ito ay hindi lang papuri. Ipinapakita nito na may matagal ng pagkilala ang Germany sa potensyal ng Pilipinas bilang isang tahimik ngunit malakas na puwersa sa rehiyon. Sa katunayan, sa kabila ng distansya at pagkakaiba ng laki ng bansa, nakikita ng mga Aleman na may strategic role ang Pilipinas sa seguridad ng Timog Silangang Asya. Ngunit bakit tila minamaliit ng mundo ang Pilipinas? Maraming bansa ang nakikita tayo bilang maliit o mahina, ngunit ang katotohanan ay ang ating lakas ay hindi laging halata. Halimbawa, ang Philippine Coast Guard ay may modernong patrol vessels at surveillance systems na kayang bantayan ang mahigit 36,000 kilometro kwadrado ng ating karagatan.
Ang Armed Forces of the Philippines ay dumaan sa modernization programs na may bagong helicopters, naval vessels, at advanced infantry weapons. Sa cyber defense naman, pinapahalagahan natin ang seguridad ng ating networks at critical infrastructures. Isang aspeto na madalas nakakaligtaan ng ibang bansa. Kung ikukumpara sa iba, tulad ng Vietnam o Indonesia, mas maliit ang ating bansa sa sukat pero ang strategic value natin sa West Philippine Sea at sa shipping lanes ng Asia ay napakalaki. Ayon kay US Pacific Command official John Aquilino, the Philippines plays a critical role in maintaining regional stability and maritime security in the Indo-Pacific. Its strategic location and resilient forces make it a partner that cannot be ignored. Isa pang nakakaintrigang halimbawa ay ang joint training ng cyber defense at humanitarian missions sa pagitan ng Germany at Pilipinas. Hindi lang sila nagtuturo ng modern warfare techniques. Tinutulungan din nila tayo sa disaster response, search and rescue operations, at proteksyon ng critical infrastructure. Sa madaling salita, kahit tahimik, nakakaapekto tayo sa regional security at sa mga desisyon ng mas malalaking bansa. Tanungin natin, kung kaya ng Pilipinas ang ganitong level ng security at modern defense, bakit pa rin tila minamaliit tayo ng ilan? Marahil ito ay dahil sa lumang imahe ng Pilipinas bilang mahina o dependent. Ngunit ang katotohanan ay, sa likod ng tahimik na imahe, may malakas na puwersa at modernong kakayahan ng ating bansa, isang silent power na unti-unting kinikilala ng mga partner natin sa Europa at Amerika. Ang aral dito? Huwag basta husgahan ang Pilipinas sa laki o sa nakikita ng mundo sa ibabaw. Sa likod ng tahimik na imahe, may strategic strength, advanced technology at resilience na kaya nating ipakita sa tamang pagkakataon. Ang Germany at maging ang ilang opisyal ng US ay malinaw na nakakita ng potensyal na ito at nakikipag-collaborate sa atin para mas mapalakas pa ang ating role sa rehiyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong konsepto ng tahimik na lakas ng Pilipinas. Ano nga ba ito? Hindi ito nasusukat sa laki ng armas, dami ng sundalo, o bilang ng tanks at jets. Ang tinutukoy natin ay ang kombinasyon ng strategic location, resilient population, modernizing military, at matibay na international partnerships. Ang lakas na ito ay nakabase sa disiplina, katalinuhan, at kakayahang makipagsabayan sa mga higanteng bansa. Isipin natin, ang Pilipinas ay nasa puso ng Timog Silangang Asya, nasa pagitan ng malaking powers tulad ng China at Japan. Ang lokasyon natin sa West Philippine Sea at sa mga critical shipping lanes ay nagbibigay sa atin ng geostrategic leverage. Ito ay isang advantage na bihira sa maraming bansa sa rehiyon. Pero hindi lang lokasyon ang pinapakita ang lakas natin. Halimbawa, sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay nakakagawa ng matalinong estratehikong hakbang. Nakipagsanib puwersa sa Germany, nagpatuloy sa modernisasyon ng armas, at pinanatili ang determinasyon sa sariling teritoryo. Ang Germany, sa mata ng mga eksperto, ay nakikita ito bilang silent yet formidable na lakas. Ayon kay Michael Roth, Bundestag member, we recognize the Philippines not only as a strong partner in Asia but also as a country with a resilient spirit and strategic importance in the West Philippine Sea. Isa pang aspeto ng tahimik na lakas ay ang intelligence at cybersecurity initiatives. Sa modernong panahon, hindi lamang baril at barko ang sukatan ng lakas ng isang bansa. Pati kaalaman, estratehiya, at kakayahang protektahan ang kritikal na impormasyon ay mahalaga. Halimbawa, patuloy ang Pilipinas sa pagpapalakas ng cyber defense programs kasama ang collaboration sa mga European partners at sa Estados Unidos upang maprotektahan ang ating military at government networks mula sa cyber attacks. Ayon kay John Aquilino, US Pacific Command official, the Philippines' strategic location and resilient forces make it a partner that cannot be ignored. Its growing capabilities in intelligence and cybersecurity demonstrate a silent strength that many overlook. Kung ihahambing sa ibang bansa sa rehiyon, tulad ng Vietnam o Indonesia, mas maliit ang sukat ng Pilipinas pero mas malakas ang kombinasyon ng resilient population, modernizing military, at strategic partnerships. Ang lakas natin ay tahimik pero may epekto sa regional security at diplomacy. Tanungin natin, kung kaya ng Pilipinas na panatilihin ang soberanya sa kabila ng pressure mula sa mas malalaking bansa, ano ang susi sa tagumpay na ito? Sagot, disiplina, katalinuhan, at matibay na ugnayan sa ibang bansa.
Ang tahimik na lakas na ito ay hindi basta-basta nakikita ng mundo, kaya madalas tayong minamaliit. Pero sa likod ng tahimik na imahe, may kapangyarihan ang bansa na kayang baguhin ang dynamics ng rehiyon. Sa madaling salita, ang tahimik na lakas ng Pilipinas ay kombinasyon ng strategy, modernisasyon at resiliency. Isang lakas na pinapahalagahan ng mga partner tulad ng Germany at Estados Unidos, ngunit madalas hindi napapansin ng iba. Ang lakas na ito ay hindi flashy, ngunit epektibo at patuloy na pinapakita sa tamang panahon at lugar. Ngayon, tingnan natin kung paano nakikita ng Germany ang Pilipinas. Maraming German politicians at eksperto ang nagbibigay ng papuri at pagkilala sa potensyal ng bansa, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati sa seguridad at geopolitics. Halimbawa, sinabi ni Heiko Maas, dating German Foreign Minister, "The Filipino people are resilient and resourceful. Their country has untapped potential that the world has yet to fully recognize." Ano ang ibig sabihin nito? Nakikita ng Germany na may malaking potensyal ang Pilipinas, ngunit madalas ay minamaliit ng ibang bansa. Hindi lang ito tungkol sa natural resources o strategic location. Nakikita rin nila ang resilient spirit ng mga Pilipino, ang kakayahang mag-adapt at ang determinasyon na ipagtanggol ang sariling teritoryo sa kabila ng pressure mula sa mas malalaking powers. Ayon naman kay Michael Roth, Bundestag member, Germany is ready to support the Philippines in matters of security and economic development. Our partnership is a model of cooperation in Southeast Asia. Makikita dito na ang relasyon ng Germany at Pilipinas ay holistic, hindi lang nakatuon sa trade o investment. Kasama sa kanilang suporta ang military training at joint exercises, cybersecurity collaboration at intelligence sharing, economic partnerships sa renewable energy, transportasyon at technology, scholarships at knowledge exchange programs para sa Filipino students at professionals. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa rehiyon, mas proactive ang Germany sa long-term partnership. Halimbawa, habang ang ilan ay nakikita lamang ang Pilipinas bilang maliit na bansa sa Asia, ang Germany ay nakikita ang strategic value ng bansa. Ang lokasyon nito sa Timog Silangang Asya, ang proximity sa West Philippine Sea at ang posisyon sa critical shipping lanes. Ayon sa isang opisyal ng US Pacific Command, John Aquilino, the Philippines' strategic location and resilient forces make it a partner that cannot be ignored. European nations like Germany understand its significance in maintaining a free and open Indo-Pacific. Mahalaga rin tandaan na ang Germany ay may matagal ng interes sa Southeast Asia, hindi lamang sa Pilipinas. Noong late 1800s, nagtatag na sila ng negosyo at industriya dito. Ang modernong perspective ng Germany ay nakaugat sa kasaysayan na iyon. Nakikita nila ang Pilipinas bilang isang bansa na may infrastructure potential, human capital, at strategic positioning. Tanungin natin, bakit kaya nakikita ng Germany ang Pilipinas bilang partner sa security at development habang may iba pang mas malalakas na bansa sa rehiyon? Dahil nakikita nila ang silent power ng bansa, ang kakayahan ng Pilipinas na maging resilient, mag-modernize at ipagtanggol ang sariling teritoryo nang hindi palaging nakikita o naririnig ng mundo. Sa madaling salita, sa mata ng Germany, ang Pilipinas ay hindi lamang market o strategic checkpoint. Ito ay partner sa geopolitics, innovation at regional security. Isang tahimik ngunit malakas na bansa na unti-unting kinikilala sa international stage. Sa huli, ang tanong ay, bakit patuloy na minamaliit ng mundo ang Pilipinas kahit na may mga bansang tulad ng Germany na seryoso sa atin? Marahil dahil hindi nakikita agad ang ating tahimik na lakas. Hindi ito palaging flash o demonstrative, kundi strategic, matalino at matatag. Sa kabila ng lahat, patuloy ang Pilipinas sa pag-angat, pagpapakita ng determinasyon at pagtutulungan sa mga kaalyadong bansa. Ang West Philippine Sea ay halimbawa lamang ng isang lugar kung saan ating ipinapakita ang ating lakas ng tahimik pero epektibo. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang mga balibalita tungkol sa Pilipinas, tanungin ninyo, nakikita ba nila ang tunay na lakas ng bansa o minamaliit lamang nila ito? Ang aral dito, minsan, ang pinakamalakas na puwersa ay hindi laging nakakakita sa unang tingin. Ang Pilipinas ay patuloy na sumusulong at may mga bansang tunay na nakaka-appreciate sa ating lakas. Germany ang halimbawa.